Bueno mga kaibigan, ito ho ang balita, no? Yung police station commander ng Ermita dyan po sa Maynila na si Lieutenant Colonel Ariel Caramoan ay narilib po na sibak sa kanyang pwesto dahil daw po sa kanyang failure na maipatupad yung physical distancing rules sa mga bumisita dyan sa White Sandoba Beach sa Manila Bay, mga kaibigan, noong Sabado po ito. At ayon po sa pahayag ng ang Philippine National Police Joint Task Force COVID Shield Commander na si Lieutenant General Guillermo Illesar, si Caramoan ay dapat daw gumawa ng inisyatibo sa pagpaplano at pagpapatupad ng mahigpit na security at health safety measures para po sa ginanap na pagbubukas daw ng beach resort na yan. Mga kaibigan, opening tapos sarado na ulit ngayon. Ano yun? Mga kaibigan, ano po bueno, sabi, ito raw si Colonel Caramoan ay maari sana niyang naiwasan ang mga paglabag sa quarantine protocol sa Manila Bay kung merong mas maagang plano at regular monitoring ng sitwasyon sa lugar. Yon. Maliwanag daw na siya ay hindi sumunod sa Joint Task Force COVID Shield orders that was coordinated with the Chief PNP for all police commanders to monitor and immediately take action on violations of the quarantine protocols that are going viral in the social media. Ayan po mga kaibigan, nagkaroon pa ng challenge dyan, di ba? Kanya-kanyang ika nga po, post ng mga litrato na merong mga ika nga nakabikini, nakahilata, at kung ano-ano pa para maging katatawanan. Yan pong katarantaduhang malaking tinambakan ng Dolomite dyan po sa Manila Bay, ano po. At katulad ng sinasabi natin, kasi may mga opinion, binabasa natin yung mga opinion kung saan saang site, ano po, tila maraming magaling magpumuna pero mali ang pagpuna o kaya magkomentaryo para ipagtanggol yung kahayupang yun. Malaking kahayupan yan Yang ginawa na yan sa Rojas Boulevard. Unang-una, yan ay scientifically pinag-aralan yan at natuklasan nila kung ano ang magiging panganib nito, mga panganib sa hindi lamang sa tao kundi sa mga nilalang, maging sa nilalang na nabubuhay sa karagatan. At ultimong sa dagat, mga kaibigan, makapipinsala po yan. Ngayon, mga ito, natawa ko dun kay Ahan Chen Nagpakuha ng litrato. Akala mo, scientifico, mga kaibigan. Naglagay ng dolomite sa isang, aquarium. At nilagyan niya ng isda para patunayan niya raw hindi mamamatay yung isda. Kumusta na yung isda ngayon? Buhay pa ba? Litrato yung pinakita mo At saka nakalimutan niya, merong batas, bawal mong gamitin sa mga eksperimento ang anumang uri ng hayop sa ilalim ng batas na kung tawagin ni Animal Welfare Act, mga kaibigan. Sa madalit sabi, pag-usapan natin itong nangyari sa Manila Bay. Paanong nangyari po
na bigla na lamang nagsulputan yung mga taong dumagsa doon. Katakataka yun, hindi ho ba, mga kaibigan? Wala namang ano yan eh, wala namang announcement na ano yan eh, extensive, di ba? Sila lang ang nagkakaalaman dyan kung kailan nila bubuksan yung kwan ho na yan, yung White Sand Beach na yan, dyan sa Manila Bay. Ngayon, nakapagtataka eh. At ito ngang pulis ng Ermita Police Station, sinibak sa pwesto dahil sa nangyaring paglabag sa protocol, mga kaibigan. Kawawa naman tong pulis na ito. Bakit to? Kasi po mga kaibigan lumalabas siya ang naging collateral damage dito po sa nangyaring kawalang-hiyaang ito. Ano ibig natin sabihin? Nasan yung mga responsable dyan? Katulad ng sinabi ni PNP Chief Cascolan kanina, napanood natin sa balita, ang sabi niya, dapat managot. Maging yung mga local officials ng Maynila. Hindi lang yan. In-interview rin si Ahan Chen. Ano sabi ni Ahan Chen? Naghugas na ng kamay. Ang sabi niya, ang security daw nila, doon lamang sa papasok na entrance. Mga kaibigan, yung labas nung entrance, hindi na nila sakop. Ano ibig sabihin nun? Abay, nilalaglag na si Isko Moreno, si Yorme. Ito, laglagan na to, mga kaibigan. Bakit? Kaso ang liwanag bawal, ipinagbawal ang observance sa itong darating na undas, hindi ba? Bawal nang magpunta sa sementeryo sa araw ng undas. Yung tradisyon ng mga Pilipino. Ipinagbawal nila yan. Dahil sa, ika nga po, hindi malayong malabag yung social distancing, physical distancing, at ang layunin para hindi ho makapinsala sa iba. Hindi makahawa kung sakaling merong makalusot dyan kahit isa lang. Di ba? Ngayon, okay yun wala tayong pagtatalo. Bakit dito sa Manila Bay? Pwede. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang totoo, kaya sinasabi ni Isko, sinibak niya yung pulis daw ni Cascolan yun. Mga kaibigan. Kaya niya sinibak yun para maging collateral damage. Di ba? Kumbaga, palit ulo yan. Para hindi pumunta sa kanilang issue. Yun ang inaasahan nila Pag sinibak mo na, yung bola na ipasa na nila sa iba. Pwede mo nang isisi sa iba. Hindi na sa kanila. Ikaw ang mayor kailan ka magkakaroon ng pananagutan? Sige nga. At saka, nandun ka Hindi ba kasali siya ron sa programa? Nangunguna pa nga siya ron. Nangunguna kayo sa kayabangan. Nung pananagutin na kayo, wala may gustong umako. Nagtuturo kayo. Gumagamit kayo ng ibang tao. Tinanggal yung pulis. Dapat kayo, parusahan din kayo. Kayo, promotor niyan Kaya ako, awang-awa ako dun sa mga naloko ni Isko. Alam mo kung saan kayo naloko? Sa social media. Napahanga kayo masyado. Sabi ko nga huwag masyadong ako dalan-dala na sa ganyan. Sana kung may
Ayaw kasi magbase ng publiko sa track record eh. Hindi sa pag-ano, pinababayan ko lang kayo eh. Isko, Yorme, presidente. Presidente. Hindi gawin yung presidente. Sabi ko nga, sana pag tumakbong presidente yan, manalo. Kaya lang, sana manalo siya. Kung mananalo siya, yung susunod na araw, pag-uhukom na eh. Gunaw na. Sa bispiras ng gunaw, maging presidente sana siya. Mga kaibigan. Katakot-takot na ang pagdadaanan ninyo dyan. Meron na ba napatunayan si Isko? Sige nga. Kaya alin yung nilinis. Trabaho nila yun eh. Yung Divisoria. Bakit ngayon may mga iba na? May ibang stall na pumalit. Kulay naman niya. Dati kulay ni Erap. Orange. Ngayon asul. Asul naman. Yun ang color motif niya, di ba? Managot kayo. Pagkatapos yung nagraling ilang piraso ro sa Korte Suprema binuwag ng pulis. Mga kaibigan, sila raw sumusunod lang sa tungkulin nila, mga kaibigan. Anong katarantaduhan yan? Di ba? Di ba kayo nahihiya? Alam nyo ganyan talaga. Ngayon, ang batas ay depende lang pala sa gusto ng nagpapatupad. Di ba? Hindi rule of law yan. Kita ninyo mga pinagsasabi nila ngayon, kung ano yung mga sinasabi natin. Si Isko nga nangongopya sa atin eh. Alam ko nakikinig yan eh. Nanonood yan eh. Dito kumukuha ng idea para palitaw. Di ba? Panoorin niyo yung video niya, yung Facebook niya. Kung magsalita, kala mo, malumanay. Sinong edukado? Kala mo, edukado di ba? Alam niyo, mga ganito mga ganyan tayo'y magkaisa Mga politiko masama yung yung sinasabi natin dito, ginagaya niya, may nagpadala sa akin. Kaya lang, hindi ganun ang style ko, di ba? Alam naman niyo yun eh. May kasabihan sa Tondo, Isko. Tsaka kayo na rin, mga nakikinig. Alam niya itong kasabihan ito. Ang kasabihan sa Tondo, madali maging tao. Pero, mahirap magpakatao. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang tanong, paanong nakapunta ron ang mga tao? At makikita ninyo, merong isang separate na video Napanood ko yun Mga senior citizen. May dala pang karatula ni Presidente Duterte. Kaya ang ginawa naman ng ibang mga luko-luko, nilagyan ng tugtog, yung parang sa libing. Yung ginagamit na kanta ni Basil Valdez, mga kaibigan, yung parang inihahatid sa huling hantungan, nandun yung mukha ni Presidente Duterte. Pero yun, video, kuha doon sa Manila Bay. Itong mga senior citizen, mga walang face mask. Mga senior walang face mask. Unang-una, di ba, nire-restrict itong mga senior citizen. Ang tanong nga paano silang napunta ron? Magkakasama Mga kaibigan mahalata mo dahil iisang sila iisang grupo sila At hawak-hawak nila sa mga magkakabilang dulo yung karatula, yung tarpaulin na may mukha ni Presidente Duterte, yung pinasasalamatan pa nila. Mga kaibigan, salamat diyan sa malaking kickback diyan sa Manila Bay.
Sipin mo, pinisala nitong ginawa nilang yan sa Manila Bay. Ultimo yung bundok na pinagkunan yan. Hindi ba nawalang hiya yun? Pagsira sa kalikasan yun. At yan po, nilipat nila dyan, itinambak nila dyan sa Manila Bay. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo sa mga masyadong napaniwala ni Isko. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, madali naman maging tao eh. Ang pinakamahirap, yung magpakatao ka. Ha? Kung sira na yung pagkatao mo, ang hirap magpakatao. Di ba? Mga kaibigan. Eh kasi ang publiko, ang daling matangay niyan. Isipin mo, pati mga walang kabagay-bagay sa social media, magsasayaw. Ginagawa ni Isko yan eh. Di ba? Nagsasayaw callboy. Yung, ano ba tawag doon? Snake dance ba tawag doon? Mga callboy. Yung mahalay, di ba? Napakahalay na sayaw. Oh. Para sa mga ano yun eh. Mga nakasuot lang ng brief eh. Ang gumagawa nun eh. Yung sayaw ni Isko Moreno eh. Ginagawa niya yun hanggang ngayon. Di ba? Nagtiti-TikTok. Tsaka nagpe-Facebook. Tapos lalabas sa Facebook na parang henyo ang dating eh. Nagsasalamin pa eh. Para magmukhang tawag dito. Genius, di ba? Tapos malumanay. Pero yun, kabaliktaran nung napanood nyo kanina sa news. Di ba? Wala na eh. Iba na eh. Lalabas at lalabas. Sabi nung ibang nagko-comment, bakit nag-iiba na si Isko, no? Doon sa una. Sabi ko, hindi nag-iiba. Iyan pa rin talaga si Isko. Di ba? Iyan pa rin yun. Dahil nga daw dyan sa nangyari dyan sa Manila Bay, para nag-iiba na hindi siya nag-iiba. Ganun pa rin. Doble cara pa rin. Alam nyo, ito lang mga, di ba si Mayor Lime, napakaraming supporter niya sa Maynila. Sabi ko nga sa inyo, 2013 election, 2016, intact yung suporta ni Mayor Lim. Kaya nakapagtataka nangyari noong 2019, pumangatlo lang siya. Ang laking magic. Si Isko wala naman base sa Maynila yan eh. Hindi kasi, ang iba kasi, pagka yung napaniwala na ng isang political personality, akala nila totoong-totoo na yun. Pinaglalaban na nila ng murahan. Makikipagmurahan na sa social media. Hindi nila alam, yung 2019 election, creation lang si Isko ng social media. Mga kaibigan. Mga fake na survey. Di ba yung Pulse Asia nun nagalit sa kanya? Dahil ginamit nila yung fake na survey, pinalilitaw nila, Pulse Asia. Hindi, i-dinis-own ng Pulse Asia. Nasa kanila nang galing yung figure na yun. Ito, noong 2019 election, hindi ko kasi lubos maisip, saan kukuha ng bailiwick si Isko Moreno sa Maynila? Wala siyang bailiwick eh. Noong 2016 election, isipin mo, tulong-tulong ang mga konsihal ni ERAP labang kay Lim. Kasi hindi naman tumakbo si Isko noon, di ba? 2016. Kasi nagkahiwalay na sila ng landas ni ERAP eh. Ngayon, pero siya nagdala riyan kay ERAP sa Maynila. Kaya nakita ninyo, hindi na imbestigahan ng mga, hindi na pabawi ang mga kinurakot ni ERAP sa Maynila. Bakit? Puro illegal yon. At pwede mong ibalik si ERAP sa kulungan
Kung gugustuhin mo. Oh. Saan siya kumuha ng bailiwick? Ang bailiwick niya, mga konsyal eh. Oh. Pero, bakit ang inilamang ni Erap nung kay Mayor Lim, 2016, wala pang 3,000. Dinaya pa. Kasi, ang laki na ng lamang ni Lim eh. Imposible. Tapos bumagsak yung boto. Yung bilang ng boto niya, bumagsak. Sa resulta ng Smartmatic at Comelec. Sipo, unang nilabas, kinuha. Saan ba kinukuha yung sa transparency server? Alam nyo magkakasabot sa eleksyon, PPCRB. Smartmatic, Comelec, tsaka survey. O, tapos media. Yan. Conditioning of minds, yung survey. Para gagamiting pattern ng Comelec para magkaroon sila pareho ng credibility sa isa't isa. Mga kaibigan. Pero isipin mo, saan kukuha ng boto? Sige nga, si Isko Moreno. Noong nakaraang eleksyon. Wala ho eh. Wala akong alam na bailiwick eh. Si Isko Moreno. Ang balita ko, nakasama siya. Kaya ganyan na lang ang commitment niya dito sa reclamation project ni Dennis Uy. Sapagkat, yan ang kapalit. Yung panalo niya noong 2019 election. Kaya, huwag kayong masyadong kwan. Magbase tayo lagi dun sa sinasabi natin na track record. Doon kayo magbase. Walang mawawala sa inyo. Ano yung track record? Yung nakaraan ng isang political personality. Ano ba record niya? Baka naman sabihin nyo, sinisiraan ko si Isko Moreno. Ito, public record yan. Hindi paninira yan. Di ba nakasuhan sila ng plunder? Si Isko Moreno, vice mayor siya na Maynila. Di ba nakita ninyo yung ginawa nila ni Erap, magkasama pa sila, na pagkakakitaan sa lungsod ng Maynila? Ang dami niyan, di ba? Yung mga truck, ginulo nila yung Maynila, di ba? Magkapera lang sila. Mga kaibigan. So forth and so on. Tumingin kayo dun sa track record. Ng kandidato. Kung sa bagay, nakita naman ninyo nangyari sa Manila Bay. Yan, ebidensya yan eh. Na wala na eh. Ang mga tao, pera-pera. Lalo sa eleksyon. Lalo ngayon. Ang daming nakurakot ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan. Sipin nyo, yan lang sa Manila Bay. Magkano? 42 billion mahigit yan. Yang rehabilitation at clean up. Pero wala silang clean up na ginagawa. Meron bang clean up? Wala eh. Di ba dapat nakapagtayo na sila ng mga 2 taon na pala eh. Wala pa kayo na itayo ng mga treatment plant, di ba? Wala kayo nun eh. Yung bago lumabas sa Manila Bay, ang mga dumi, galing sa mga lungsod, dapat na nalagyan na ng mga treatment facilities yan. Bakit wala nun? Yung Pasig River, bakit walang treatment facility? Ang laki na ng naubos na pera niya. Sa panahon ni Gloria, 5 bilyon. Kinuha lang nila yung pera. Bali ba, ang kumikita, mga foreigner na peke. Peking kumpanya ng dredging. Hindi pala totoong magde-dredging. Mga kaibigan. Pinakukolekta nila ng pera sa gobyerno. Sipin ninyo yan. Pera ng taong bayan. Hindi pa nadadala ang mga Pilipino. Tapos tatanggap ka ng 500, papupuntahin ka sa Manila Bay. Magaling na sila. Sipin mo yan.
ginagawa mong dakila. Hindi mo alam na bilyon-bilyon yung perang yan na sinasandok at pinagpapartihan nila. Ito yung mga susunod na project na ito ng reclamation. Bilyon yan. Ha? Sipin ninyo. Ito, walang nag-iimbestiga, di ba, sa Manila Bay na senador. Meron ba? Di ba, dapat nagpa-imbestiga na sila dyan? Ha? Sa laki ng corruption na yan? Bakit walang investigasyon? Kasali ba kayo dyan? Nagkaroon kayo? Ganun ba? Oh, mga kaibigan, di ba? Ang linaw eh. Ba't walang investigasyon? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sipin ninyo, itong nag-rally, nag-file lang ng petition eh. Laban dun sa Anti-Terrorism Act o law, mga kaibigan, sa Supreme Court. Pagkatapos, wala namang pulis, bigla nagsidatingan yung pulis dahil nagrarally raw yung, alam nyo kung ilan? 27 na mga kababaihan. 27 lang. Sa Manila Bay. Nakatitiyak ba kayo na isa man doon walang positive sa COVID? Nakatitiyak kaya sila? Mga kaibigan? Isa lang. Nagakot sila ng tao Hakot yun. Uso na naman ngayon ang hakot, mga kaibigan. Paano? Wala na talagang ang totoo niyan, mga kaibigan. Si Presidente Duterte, wala na yan. Wala nang suporta yan ng mamamayan. Marami lang takot, di ba? Wala naman sila mapapalakas di ba? Mga kaibigan, tatakot sila. Yun ang iniisip nila. Pero wala na yan Kita ninyo yung mga sinasabi nating pwedeng mangyari bilang resulta ng kanyang mga kalapastanganan sa ibang mga bansa at leader ng ibang bansa na hindi naman niya kaaway, hindi naman natin kaaway, binababoy niya. Di ba? Kung pagsalita, nakala mo may kakayahang lumaban. Alam natin, hindi naman tayo ubra sa China Sabi ko nga sa inyo kung magkakagera ang China at Pilipinas, hindi na kailangan gumamit ng China ng armas. Wala pa rin tayong laban. Alam nyo kung ano gagawin nila? Patay tayong lahat. Ang gagawin lang nila, iihilang ng sabay-sabayan, lunod na tayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi nitong Colonel na pumalit do sa Sinibak, si Colonel Alex Daniel, bigla sila nagrally, nagdikit-dikit po at nagkaroon ng violation sa protocol natin. Umakto lang po tayo sa rally. Nagkaroon ng grouping. At kapag na-establish ang group, lalo na sa rally, nagkakasigawan tayo. Yun daw, sabi niya, mga kaibigan. 27 yan Ba't yun sa Manila Bay, ang dami nun, mga kaibigan. Libo yata yun Laki ng perang ginastos doon. Doon lang. Sabi ko sa inyo, ang unang pakay doon nila, hindi nila alam na, sabi ko, yun ang yun ang masama Pagka isang bagay mali, tatakban mo yan, tatagpian mo di ba? Nang mali na naman.
Hindi mo maitutuwid yan ng panibagong mali. Puro mali na lahat yung ginagawa eh. Hindi nila hindi, ganito gagawin natin. Kilala ko yan. Alam ko mag-isip yan. Sila Ahan Chen. Ganito gagawin natin ha. Magpapapunta tayo ng tao rito. Para mabaliwala na yung mga nagpo-protesta sa atin. Ha? Oh. Ayun. Ano nangyari? Na-violate yung protocol. Yung plano nila, una, damage control. Di ba? Nawi saan? Sa violation ng protocol. Mga kaibigan. Hindi ba masama yun? Panganib yun? Isa lang ang makawala dyan, di ba? Magkaroon. Katulad si Coco Pimentel, di ba? Nag-positive. And dami palang, tapos pumunta pa sa ospital. Mga kaibigan, ang dami niyang inilagay sa panganib. Lalo pa yun. Mga senior na, tatanda na, walang hiya pa. Di ba? Nagpuntahan doon. Paano kayo nagpunta ron? Ano yun, magbibikini kayo ron? Hindi naman sa pag-ano, no? Walang purpose eh. Kaya yun ang, sabi kong common sense eh. Alam mong binayaran eh. Sana kung nag-aakusa ka lang. Hindi. Paano ka napunta ron? Di ba? Saan mo nabalitaan niya? Saan mo nasagap yan? Kung hindi kayo hinakot. Paliwanag ni Isko. Sino naghakot dyan? Siya ba? Yan ang importante. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Okay, magpapatuloy tayo. Hindi ba tayo nawawala? Okay babatiin muna natin itong mga may birthday ngayon birthday ho ni nag-message sa atin taga Sunrise, Florida sa Miami. Lagi daw pong nakikinig sa atin at hindi sila pumapalya ng panonood araw-araw sa YouTube. Kaya ho kayo ay aming pinapakiusapan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Lapid Fire ni Percy Lapid, yung po paki-subscribe po. Walang bayad naman ho mag-subscribe. It would be nice. Ito, birthday pala ng ni Ginoong Lino Burgos. Birthday po niya. 59th birthday. Sa September 23 pa pala. Pero batiin na natin, di ba? Advance happy birthday. At ang pagbati ho galing sa kanyang pamilya. Sa kanya may bahay na si Irene, mga anak nila si Pau, si Nico, at si Ami. Happy birthday po kay Ginoong Lino Burgos. At ngayong araw na ito, birthday po ni Leo Andrew. Mga kaibigan, yan apo yan ni ng ating veteran musician na kaibigan natin, si Bobby Gomez. Apo niya ito, si Leo Andrew. Pati na yung daddy niya naman, bukas ang birthday. Ilang oras na lang, birthday na ng daddy ni Leo Andrew. Kaya halos sabay sila, si Ginoong Arvin Henil. Para ho sa mga may birthday ngayon, si Leo Andrew, sa kanyang daddy na si Arvin Henil, at kay Ginoong Lino Burgos ng Sunrise, Florida. Birthday din pala ni kahapon yata birthday ni dating chairman Boy Calonsag. Pagbati ng kanyang may bahay. Santa Mesa, Maynila. Happy birthday, Chairman Boy Calonsag. Si Eman Dolba,
ay pinababati rin, birthday rin ni Emmanuel Dolba. Si Daniel Bartolo ay birthday din po, mga kaibigan. Sa lahat po ng may birthday ngayon, ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Secretary Anyo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan